Meron akong pangitain nakita. Tama ka. Isang masamang pangitain. Dadana kang dugo. Aso mo ba tong nilalapa ko? Aba, hindi ko nakilala eh. Malaki na siya. Yun nga lang, patay na siya. Walang yaka! Pinatay mo ang aso ko! Hindi kita mapapatawad! Hindi kita mapapatawad! Magandang araw sa iyo, Hukom, at sa lahat ng mga kahukom. Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako nga pala si Tala. Meron akong matalik na kaibigan. Isa siyang aso. At ang pangalan niya ay Dapdap. Umabot sa sukdulan ng galit ko nang mapatay ng kalaban naming tribo ang aking alaga. Mga aswang sila na palagi kaming nilulusob para kunin ang aming babaylan. Alam kong hindi tao ang mga hayop, pero may isip din sila at puso. Marunong din silang umintindi, kaya ginawa ko ang lahat para makapaghiganti. At Hukom, ang kwento kong ito ay pagsasalaysay kung paano ang naging pakikipaglaban naming mga Amazona sa mga aswang na mortal naming kaaway. Ang pagmamahal, wala yatang pinipili. At dahil sa pagmamahal ko sa aking alagang aso, nakagawa ako ng bagay na hindi ko sukat akalaing magagawa ko pala. Hukom, narito na ang aking kwento. Pero bago ako magsimula, Your Honors, maglalambing sana ako. Pwede bang pindutin nyo naman yung like and subscribe button? Tapos comment kayo. At syempre, ishare nyo na rin sa mga kaibigan o kamag-anak ninyo na mahilig sa mga horror stories. Napakalaking tulong nun sa channel natin. At saka pag mas marami tayo dito, di ba mas masaya? Mas marami tayong tatakutin. Salamat, Your Honors, ha? Dapdap! Nasaan ka na? Nasaan ang asong yun? Hinahanap mo ang aso mo? Nandyan ka pala, ate. Oo, hinahanap ko eh. Nakita mo ba? Nandun siya sa labas, nanggugulo na naman. Ha? Paano nanggugulo? Sasamahan kita. Anong ginawa niya? Nakakagat ba siya o ano? Ayun siya. Tinutumba ang mga kawayan na nakasalansan. Ang kulit ng aso mong yan. Dapdap! Dapdap! Ay, pambihira talagang aso to. Napakakulit. Marami ang natutuwa kay Dapdap. Parang may bata tayong kasama kapag nandyan siya. Nabubuhay ang lugar natin dahil sa pagiging maliksi niya. Pero naiinis ako minsan sa aso mong yan eh. Dapdap, halika nga! Huwag kang makulit! Nagagalit na sa'yo si ate. Ay, ang ganda mo talaga. Napakabalbon mo. Ang sarap haplusin. Narinig mo ba ako, Tala? Ano yun, Ate Emma? Ay, pambihira. Hindi mo pala ako pinapakinggan. Pasensya ka na, ate. Alam mo naman palaging naaagaw ang atensyon ko kapag nandito si Dapdap. Sobrang saya mo nga kapag nandyan siya. Dati palagi kang bugnutin. Ngayon ngumingiti ka na. Nagpapasalamat ako at nakilala ko si Dapdap sa buhay ko. 3 taon na rin simula nang ampunin ko siya. Naalala ko pa noon, sugatan siya na makita ko sa gubat. Pilay pa siya noon at may sugat ang mata. Pinagtiyagaan ko talaga siyang alagaan. Mabuti na lang matapang din siya. Inilaban niya talaga ang buhay niya. Sayang nga lang at hindi na natin nagamot ang isang mata niya. Tuluyan na siyang nabulag. Kahit bulag ang mata ni Dapdap, mahusay pa rin siyang aso. Hindi ba tama ako, Dapdap, ha? Ay, ang sakit sa tenga ng kahon niya. Pero nakakatuwa pa rin siya. Alam niyo, Your Honors, si Dapdap ay isang babaeng aso na nadampot ko sa gubat. Puno siya ng sugat at pilay nung makita ko siya. Tuta pa lang siya nun eh. Inalagaan ko siya at pinalaki. Gabi-gabi ako nagbabantay sa kanya. Natatakot na baka hindi na siya huminga. Pero mabait si Bathala kasi nabuhay pa rin siya.
at naging kasakasama ko na ngayon sa pagpunta sa kagubatan para mangaso. Siya rin ang nagsisilbi naming tagapagbalita kapag may mga panganib sa aming lugar. Kapag walang tigil siya sa paggahol at umiikot ng ilang beses, yun ang hudyat na kailangan naming maging alerto. Lahat ng mga mandirigmang babae na nakatira sa aming baryo ay natutuwa sa kanya. Isang araw, hinahaplos ko si Dapdap nang maramdaman ng balat ko ang malamig na simoy ng hangin. Tumayo ang aking balahibo at napatingin ako sa ate kong isang babaylan. Nararamdaman ko sila. Kahit malayo naririnig ko rin sila. Mabilis sa mga kaluskos. Kailangan nating makapaghanda. Hindi na talaga sila nagpapaawat. Dapdap, lumibot ka sa baryo at ibalita mo sa kanila na may mga aswang na naman. Masamang pangintain to, Tala. Nararamdaman kong mas lumakas ang puwersa ng korokotong na aswang. Huwag kang matakot, ate. Palaging handa ang ating tribo sa mga ganitong pagsalakay nila. Ilang beses na nilang sinubukan na talunin tayo pero wala silang nagawa. Ganun pa rin ang mangyayari. Hanggang kailan natin mapapanatili ang katahimikan sa ating tribo kung araw-araw tayong sinusubok ng mga aswang? Parami sila ng parami. Wala ka bang tiwala sa ating mga mandirigma? Kahit mga babae tayo, hinubog tayo para makipaglaban. Matagal na nilang gusto na makuha rin ako at maging kaanib nila. Alam kong malakas tayong mga nandito, pero hindi mo maiiwasan sa aking isipan na baka matulad tayo sa ibang tribo na naubos at napatay nila. Ate Emma, hindi ako papayag. Hindi sila magtatagumpay. Ate, ayos ka lang ba? Ha? Tumitirik ang mga mata niya. Kailangan ko siyang alalayan at baka matumba siya. Ate! Tala, ayos lang ako. Maraming salamat sa pag-alalay sa akin. Ano nangyari? May nakita ka na naman ba? Meron akong pangitain nakita. Tama ka. Isang masamang pangitain. Dadanak ang dugo. Ha? Bakit? Maghanda ka, Tala. May mangyayaring hindi natin inaasahan. Sa darating na mga araw, hindi magiging maayos ang ating pagtira rito. Ate, hindi kita maintindihan. Ano ba nakita mo? Isang digmaan, ngunit hindi gaanong malinaw kaya wala ko ibang masasabi kundi yun. Hindi naman bagong digmaan natin sa pagitan ng mga aswang. Sanay na tayo riyan. May ibang mukha ako nakikita, Tala. Nakita rin kitang umiiyak ng sobrang lakas. May galit ako nakita sa mga mata mong yun. Matindi ang pag-iyak mo. Galit na minsan ko nang nakita. Ha? Bakit naman ako magagalit? Nakita mo ba kung bakit? Hindi ko nakita. Pasensya na, yun lang ang nakita ko. Magmadali ka. Pupunta tayo sa mahiwagang puno ng bakawan. Anong gagawin natin doon? Kailangan kong makausap si Elio para ibalita ang nakita ko. Baka may alam siya sa mangyayari. Hukom, bago pa man kami maglakad papunta sa bakawan, nakarinig kami ng mga kaluskos sa paligid. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa aking espada at naghanda na ako sa pagsugod. Ang mga katribo namin ay ganun din ang ginawa. Walang humpay na pagtahol si Dapdap. Narinig ko ang mabilis na aswang na dumaan sa akin papunta kay ate. Mabilis kong sinaksak ang aswang. Narinig ko ang pag-ungol niya. Konti na lang at mahahagip na ng kuko nito si ate. Hinugot ko ang aking espada saka muling itinusok sa aswang. Kaya humandusay ito sa sahig. Matagal na nilang hinihiling na makuha si Ate Emma. Bukod sa mahusay siyang babaylan, ay nais siyang mapangasawa ng kanilang pinuno na si Rigor. Ate, lumayo ka na, bilis! Hindi, lalaban ako. Hindi ko kayo iiwan dito. Dumito ka na lang sa likod ko. Dapdap, protektahan mo si Ate Emma! Sinasabi ko na nga ba, nandito na naman ang mga aswang. Maganda nga at nandito sila para matapos na ang problema natin sa mga korokotong. Mag-iingat ka. Mabilis kumilos sa mga korokoto. Baka hindi mo sila mapansin. Malabo yan, ate. Malakas ang pandinig ko kumpara sa normal na tao. Kahit gaano sila kaliksing kumilos, mauhuli at mauhuli ko sila. Hukom, isinukbit ko sa tagiliran ng espada saka kinuha ko ang pana at palaso sa aking likuran. Naririnig ko ang mga kaluskos sa damuhan. May pambihira kasi akong kakayahan.
Yun ay ang mas malakas ang aking pandinig kumpara sa mga normal na tao. Nakuha kong kakayahan na to simula nang muntik na akong mamatay at nadiskubre ko lang nang malaman kung kaya kong marinig kahit tunog lang ng pumapatak na tubig sa mga dahon. Nagpaulan ako ng mga pana sa paligid kung saan ko narinig ang mga kaluskos. Natamaan ko ang mga aswang. Wala na silang pinipiling panahon. Kahit maliwanag pa ay sumasalakay na sila. Sumugod din ang aso ko sa kanila kaya naisip kong sundan siya. Maging alerto kayong lahat! Maraming aswang sa paligid! Protektahan ang babaylan! Tala, saan ka pupunta? Sumugod si Dapdap sa kanila. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Baka lapain siya. Pero, delikado, Tala. Dumito ka na lang. Iingatan ka nila, ate. Kailangan ko lang sundan ang aso ko. Papalayo na ang tunog niya. Kailangan ko magmadali. Kung hindi, baka hindi ko na siya matagpuan. Mag-iingat ka, Tala. Hukom, tumango ako kay Ate Emma tapos ay sinundan ang tunog ng pagtahol ni Dapdap. Hindi kaagad ako nakasunod sa aso nang palibutan ako ng mga aswang. Muli kong kinuha ang espada saka nakipaglaban sa kanila. May isang aswang na muntik akong makalmot. Mabuti na lang at naiwasan ko. Yumuko ako at ginamit ang aking paa para patirin ang mga aswang sa paligid. Pagkatapos ay tumayo ako at sinaksak ang isa sa kanila kaya napahiga siya. Saktong sinugod ako ng isa pa, kaya tumukod ako sa nakabaong espada at nagpalipad ng sipa. Narinig ko ang pag-iyak ni Dapdap kaya mabilis kong tinapos ang mga aswang saka tumakbo papunta sa kanya. Maging ang sigaw ng mga hindi pamilyar na tinig ay narinig ko. Dapdap! Anong... Tulungan niyo kami! Sinasalakay kami ng aswang! Sinugod siya ng aso kaya nabitawan niya kami! Parang awa niyo na po! Tulungan niyo po kami! Dapdap! Aso mo ba tong nilalapa ko? Aba, hindi ko nakilala eh. Malaki na siya. Yun nga lang, patay na siya. Walang iya ka! Bitawan mong aso ko! Sandali lang. Oh, ayan na ha. Binitawan ko na. Oh, ayan ha. Sinipa mo pa si Dapdap? Wala ka talagang kasing sama! Ano mo bang gusto mo? Ibinaba ko na nga. Ibaba mo ng pana mo. Wala naman akong intensyong saktan ng kapatid ng mapapangasawa ko. Manahimik ka! Hoy! Muntik na akong masapul nung palaso ah. Mag-ingat ka naman. Baka masira mo ang gwapo kong mukha. Huwag mong pangaraping maging magandang lalaki dahil kahit kailan hindi ko matutupad. Sa itsura mo may mahabang sungay, walang kilay, malaki ang mga mata, at tila at sulok ang mga ngipin. Walang magkakagusto sa'yo. Walang iya ka! Pinatay mo ang aso ko! Hindi kita mapapatawad! Pag-usapan natin to, ha? Sandali lang, uminahon ka. Papalitan ko na lang ang aso mo, ha? Papalitan? Anong papalitan? Kahit kailan hindi mapapalitan si Dapdap! Sus, para aso lang nagkakaganyan kayong mga tao. Kaya hindi ko talaga gusto maging tao lang eh. Mga mahihina kayong nilalang. Aso lang? Hindi lang aso ang turing ko sa alaga ko kung hindi pamilya. Hindi yun maiintindihan ng mga kagaya mong walang puso. Hindi kita mapapatawad! Hukom, sumugod ako papalapit sa kanya. Kahit anong ilag niya ay nasusundan ko pa rin siya. Kaya palagi akong nakakatama. Ngunit mabilis nga lang maghilom ang mga sugat niya. Hindi siya pangkaraniwang uri ng aswang. May kung anong bertud ang lalaking ito kaya kahit anong gawin namin ay hindi talaga siya namamatay. Nahawakan niya ang espada ko. Nahagip ng kuko niya ang tiyan ko. Napaungol ako sa sakit ng sugat na natamo ko dahil sa pagkalmot niya. Kumuha ako ng palaso at itinusok yun sa balikat niya. Nabitawan niya ang espada ko kaya sinamantala ko yun para sana masaksak siya sa dibdib pero nakatakas siya at mabilis na tumakbo palayo. Nag-atrasan na rin ang ibang mga aswang. Naririnig ko ang mga yabag nila palayo sa lugar namin.
Pagkatapos nun, nakita ko ang nakahandusay kong aso. Kahit nagdurugo ang tiyan, ay marahan akong lumapit sa kanya. Wakwak ang kanyang tiyan, may malalim na butas sa leeg at puno ng dugo ang katawan. Dap-Dap! Dap-Dap, gumising ka na. Umuwi na tayo. Huwag ka magbibiro ng ganyan. Pag uwi natin, magkakatay ako ng manok at ipapakain ko sa'yo. Hindi ba yun ang gusto mo? Lulutuan kita ng masarap na ulam. Bumangon ka na dyan. Pasensya na sa istorbo, pero nagpapasalamat kami ng kapatid ko na tinulungan mo kami. Sino kayo? Ako si Steven at ito naman ang kapatid kong si Aliyah. Niligtas kami ng aso mo. Napakatapang niya. Umalis kayo sa harapan ko! Kuya, may sugat po siya. Tulungan po natin. Hindi mo ba siya narinig? Pinapaalis na niya tayo eh. Pero wala naman tayong pupuntahan. Baka balikan tayo ng mga aswang. Patawarin mo ko. Nahuli ako ng dating. Hindi kita kaagad naligtas. Patawarin mo ako. Patawad. Naging pabaya ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi mo yun kasalanan. Kasalanan niya ng aswang na yun. Bayani ang aso mo. Teka. Bakit mo naman tinututok yung espada mo sa akin? Umalis ka na! Ate, huwag niyo po kaming paalisin. Natatakot po ako sa mga aswang. Wala akong panahon na makipag-usap sa inyo. Nagluluksa ako ngayon. Dap-Dap, umuwi na tayo. Bubuhatin na kita. Ate, saan po kayo pupunta? Sasama po ako. Aliyah, wala nga raw siyang panahon makipag-usap sa atin. Halika na. Tulungan mo po kami. Papatayin po kami ng mga aswang. Aliyah, ano ka ba? Umalis na tayo rito. Wala akong pakialam sa inyo. Niligtas po kami ng aso niyo. Kung ganon, may dahilan ako para hindi kayo tulungan. Dahil sa inyo namatay ang aso ko. Huwag na kayong sumunod sa akin. Pasensya na talaga. Halika na kasi, Aliyah. Sandali lang, kuya. Kapag hindi niyo tayo tinulungan, siguradong mapapatay tayo. Huy, huwag mo na nga siyang galitin. Kumikirot ang sugat ko. Ate, ayos lang po ba kayo? Tutulungan po namin kayo. Hindi ba talaga kayo makaintindi? Sinabi ko nang umalis na kayo! Pasensya ka na talaga ha. Makulit lang talaga tong kapatid ko eh. Tutulungan ka po namin na makauwi sa inyo kung tutulungan po ninyo kami. Aliyah, ano ba? Huwag mo na nga siyang gagalitin eh. Nakita mo naman yung ginawa niya sa aswang, di ba? Sandali. Naku, nagdudugo ng matindi yung tiyan mo. May bimbo ko rito. Tapalan natin yan. Huwag mo akong hawakan. Isang hawak mo pa ibabaon ko ang espada sa leeg mo. Huwag naman. Mahal ko pang buhay ko. Kung gusto po ninyo, kami na po magdadala sa aso. Ilang beses ko ba sasabihin na umalis na kayo? O gusto pa ninyong ako na lang ang pumatay sa inyong dalawa? Halika na nga, Aliyah. Tigas din talaga ng ulo mo eh. Ate, alam ko may mabuti kang puso. Kailangan namin ng tulong mo. Pasensya na talaga sa kapatid ko. Sobrang kulit lang talaga niya. Gusto ko pong tumanaw ng utang na loob. Tutulong po kami sa inyo. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Papayag po ba kayo na mapunta lang sa wala ang pagkamatay niya? May alam po ako na makakatulong sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Sinalakay ng mga aswang na yun ng baryo namin at nakatakas lang po kami sa kanila. Kung gusto po niyo maghiganti, kaya ko po kayong tulungan na mahanap ang kuta ng mga aswang. Aliyah, nakakainis ka na ha? Pasensya ka na. Nagbibiro lang tong kapatid ko. Malawak lang talagang imahinasyon niya. Hindi po ako nagbibiro. Tutulungan ko po kayong mahanap ang kuta nila. Alam ko po ang daan. Paano mo alam eh? Kahit ako nga, hindi ko alam kung saan tayo nanggaling eh. Maniwala po kayo sa akin. Dadalhin ko po kayo sa kuta nila. Imposibleng makita mo yon. Meron silang pambulag kaya hindi nahahanap ang baryo nila. Kung tutulungan po ninyo kami, tutulungan din namin kayo. Hindi po ako gumagawa ng kwento lang. Totoo po ang sinasabi ko. Patay ang matalik kong kaibigan. Hindi ko pa kaya makipag-usap tungkol dyan. Sumunod na lang kayo sa akin kung gusto niyong sumama.
Maraming salamat, ate. Puwerang kapatid mo. Ako lang po? Bakit? Ipinagbabawal ang lalaki sa aming tribo. Kung ganun, hindi na ako sasama. Pero hindi pwede. Para tulungan ko po kayo, kailangan po ninyong masiguro ang kaligtasan namin. Iligtas mo na sarili mo, Aliyah. Huwag mo na ako intindihin. Pero hindi pwede. Sumunod kayong dalawa sa akin. Talaga? Maraming salamat. Pero paano na yung patakaran niyo? Gusto mo bang maiwan dito o sumama? Oo, syempre sasama ako. Ako nang bahalang magpaliwanag sa mga katribo ko. Sumunod kayo. Hukom, wala akong nagawa kundi ang isama silang dalawa sa aming lugar. Nang makarating ako ay hinarang nila ang kasama kong lalaki. Pero nakiusap ako na huwag nilang pakialaman dahil bisita ko sila. Nalipat ang atensyon nila sa bitbit kong aso. Nakalaylay ang ulo ni Dapdap at nakabukas sa mga mata. Nag-iyakan ang mga kasamahan namin. Isinara ko yon at binulungan siya na magpahinga na. Nang malapit na kami sa bahay ay sinalubong ako ni Ate Emma. Naluharin siya nang makita si Dapdap. Inutos niyang kumuha ng paglalagakan ang aming kaibigan. May nag-abot ng munting duyan na hugis dahon. Gawa ito sa ratan. Doon ko ipinatong si Dapdap. Lumaban bilang isang mandirigma ang ating kaibigang si Dapdap. Dalhin natin siya sa mahiwagang bakawan. Ililibing natin siya at pakikiusapan ko si Elio na tanggapin ang kaluluwa ni Dapdap sa kanilang kaharian. Ako na magdadala sa kanya. Sandali, may sugat ka. Ano nangyari sa'yo? Napuruhan ka ba ng aswang? Hindi na ito mahalaga. Ang importante mailibing natin si Dapdap. Hindi. Kailangan muna nating magamot ang sugat mo. At sino ang mga kasama mong yan? Sila ang niligtas ni Dapdap sa gubat. Balak silang patayin ni Rigor kaya nilabanan siya ni Dapdap. Magandang hapon po. Ako si Steven at ito po ang kapatid kong si Aliyah. Kumusta po? Ngunit Tala, sinuway mo ang kautosang hindi pwedeng magpapasok ng lalaki sa ating baryo. Dapat natin siyang patayin. Sandali lang ho. Huwag niyo naman ho itutok sa amin yung mga sibat. Kung gusto niyo, aalis na lang po kami. Huwag niyo po kaming patayin! Huwag niyo silang sasaktan kung hindi ako makakalaban niyo. Nag-iisip ka ba, Tala? Bakit ka nagdala ng dayuhan sa baryo? Nakalimutan mo na ba ang nangyari nang may dinalang dayong isa sa atin? Dinukot nila at pinatay ang iba nating mandirigma. Hindi ko yun gagawin. Maniwala po kayo. Wala po akong masamang intensyon. Pasensya ka na, dayuhan. Pero nag-iingat lang kami. Niligtas sila ni Dapdap. Matalino siya at sigurado kung may dahilan kaya niya yun ginawa. Kung ayaw niyo nandito sila, kalabanin niyo ako. Tala, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kakalabanin mo kami para lang sa dalawang yan? Kung pinotektahan sila ni Dapdap, sigurado may dahilan kung bakit. Bahala ka na. Gamutin mo na muna ang sugat mo. Hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ay maipalibing natin si Dapdap. Ililibing natin siya sa tabi ng mahiwagang bakawan bilang respeto sa kanyang pagiging bayani. Tinalian ko lang ng tela ang aking sugat. Binuhat ko ang lalagyan ni Dapdap at naglakad kami patungo sa mahiwagang bakawan. Ang bakawan na yun ay lagusan ng mga iginagalang naming mga diwata at ang gabay ni Ate Emma na isang mahumanay, si Elio. Inilibing namin sa gilid ng puno si Dapdap. Hukom, hindi ko mapigilan ang pagkuyom ng kamao ko habang pinipigilan ang luha sa mga mata. Naalala ko ang masasayang pinagsamahan namin ni Dapdap at ang itsura ng korokotong si Rigor. Nadagdagan na naman ang galit ko sa aswang na yon. Ilang taon na kaming ginugulo ng mga aswang. Tapos na akong dasalan si Dapdap. Nakakasiguro akong nasa kaharianan ni Elio ang kaluluwa niya. Ramdam ko ang pagmamahal mo, Dapdap. Pasensya ka na at hindi kita niligtas. Ipinapangako kong ipaghihiganti kita. Bumalik na tayo sa bahay. Malapit na magtakip silim. Mag-uusap pa tayo tungkol sa mga dinala mo ritong bisita. Kami po bang tinutukoy niyo? Nandito po kami, nakikinig. Tumahimik ka. Hindi na. Ibaba mo na yung espada mo. Ito naman si ate, oh. Hindi ko talaga gusto na nandito ang lalaking yan. Hukom, binilisan namin ang pagbalik sa bahay. Pagkapasok namin sa loob ay isinara kagad ni Ate Emma ang pinto at mga bintana.
Pinaupo namin sila sa lapag habang si Ate Emma ay ginagamot ang aking sugat. Bigla na lang akong natutulala kapag naaalala si Dapdap. Parang nawalan ako ng gana sa buhay ko. Tumutulo na lang ang luha ko kapag naaalala ko ang tahol niya at ang pagiging malambing niya. Naaalala ko kung paano ito gumugulong sa sahig kapag gusto nitong magpakamot sa tiyan. Pero bigla kong naalala ang ngisi ni Rigor at ang pagtulo ng laway niya na may kasamang dugo ni Dapdap. Tala, ano ba nangyayari sa'yo? Binasag mo ang mangkok na nilalagyan ko ng langis. Walang yaka, Rigor. Papatayin kita! Huminahon ka lang, Tala. Papatayin ko ang mga aswang na yon, ate. Uubusin ko sila lahat. Alam kong galit ka pero wala na tayong magagawa. Huwag kang magpadalos-dalos. Sinabi ko naman sa iyong lumalakas na ang mga aswang. Isa pa, anong gagawin mo sa mga bisita mo? Kamusta? Nandito pa rin kami. Kuya, ano ka ba? Kayong dalawa, gusto kong malaman kung bakit kayo hinahabol ng mga aswang. Gaya po ng sinabi namin noon, sinugod po ang baryo namin ng mga aswang at pinatay ang mga magulang namin. Ilang araw na rin ang lumipas simula nang gawin nila yon. Ikinulong nila kami sa baryo nila at isa-isang kinakain ng mga kabaryo namin. Paano kayo nakatakas? Gawa lang sa kahoy yung kulungan. Gamit ang maliit kong punyal gumawa ako ng butas. Kapag wala sila o kaya tulog sa umaga, unti-unti kong sinisira ang kahoy at doon kami lumusot kaya nagawa naming tumakbo palayo. Nag-uusap sila nang makarinig ako ng mabibilis na kaluskos. Ang tunog ay nanggagaling sa hilaga, silangan at maging sa timog. Tumayo ako at kinuha ang pana at palaso sa sahig. Lumabas ako at iniamba ang pana. Tinatansya ko kung saan banda unang aatake ang mga aswang. Naramdaman ko ang pag-alog ng lupa. Senyales na marami silang aatake sa amin. Sinundan ako ni na ate at ng magkapatid. Anong problema, Tala? Bakit ka lumabas ng bahay? Ate, sabihan mo mga kabaryo natin. May mga aswang na namang susugod sa atin. Ano? Bakit hindi ko sila naramdaman kaagad? Sandali, lalabas ako. Madali kayo! May parating ng mga aswang! Bilisan nyo! Malapit na sila! Tutulong ako sa paglaban. Meron ba kayong pwede kong gamitin? Hindi namin kailangan ng tulong ng mga lalaking kagaya mo. Hindi kami mahina. Ay, pati ba naman dito minamaliit pa rin ako. Mukha ka kasing mahina, kuya. Manahimik kayong dalawa. Pumasok kayo sa loob. Pero... Susunod ka ba sa akin o ibibigay ko kayo sa mga aswang? Sabi ko nga, papasok na ulit kami sa bahay. Nakaramdam ako ng inis sa ugali ni Steven. Pero muli akong bumalik sa ginagawa ko. Pumikit ako para pakiramdaman sila. Humarap ako sa kaliwa ko at binitawan ang palaso. Dinig na dinig ko ang pag-igik ng tinamaang aswang. Hindi ko pa sila nakikita ngunit nararamdaman at naririnig ko ang mga kilos nila. Habang papalapit sila ay narinig ko ang boses ni Rigor. Muling bumalik ang galit ko sa kanya kaya muli akong umamba ng pana sa pwesto ni Rigor. Ngunit hindi ko muna pinana nang marinig ko ang sinabi ni Rigor. Muli akong tumingin sa bahay at doon ko nakita ang magkapatid na magkayakap. Anong ibig sabihin ng Rigor na to? Totoo bang sila'y... Tala, sumusugod na ang mga aswang! Pumasok ka na, Ate Emma. Baka masaktan ka lang dito. Tutulong ako sa pakikipaglaban. Sigurado ka ba? Kainis. Aray, sumasakit na naman ang sugat ko. Tala, ikaw ang dapat bumalik sa loob ng bahay. Sariwa pa ang sugat mo. Hindi, ate. Ayos lang ako. Kaya ko to. Bakit ngayon pa to sumakit? Ikaw ang pumasok sa loob, Tala. Kaya ko ang sarili ko. Ipinanganak tayong mandirigma kaya hindi nila tayo matatalo ng basta-basta. Isa pa, may gabay ako. Kaya ko siyang tawagin para lang makipagtulungan sa akin. Ate Emma, ikaw nang bahala. Pumasok ako sa loob at hinanap ang magkapatid pero wala na sila sa loob. Hinalugog ko ang paligid ng bahay pero hindi ko sila makita. Sa dami ng mga tunog na naririnig ko ay hindi ko sila marinig. Pumikit ako at sinubukang pakinggang maigi ang paligid.
Narinig ko silang nag-uusap at tumatakbo palayo sa may bandang silangan. Narinig ko pang pinipilit ni Steven ang kapatid na lumayo sa baryo namin dahil hindi daw namin sila matutulungan. Minulat ko ang mga mata ko at sinundan silang dalawa. Habang tumatakbo ay nagpapaulan ako ng mga pana sa mga aswang. Nang maubusan ako ng palaso, hinugot ko na ang aking espada at pinagsasaksak ang mga aswang na lumalapit sa akin. Tumigil kayong dalawa! Ate Tala! Naku po, paano na tayo nasundan kaagad? Bilisan mong takbo, Aliyah! Ayokong sumama sa'yo, kuya. Dumikit lang tayo kay Ate Tala. Nababaliw ka na ba? Talagang pinagkakatiwalaan mo yung Amazona na yan kaysa sa sarili mong kapatid? Mas ligtas tayo sa kanya. Pag tayo nahuli ulit ni Rigor, patay na naman tayong dalawa. Huminto kayo! Hayaan mo na lang kami! Dahil sa amin kaya kayo sinugod ng mga aswang. Kapag umalis kami, hindi na niya kayo susugurin. Sinabi lang tumigil kayo! Ay, aray, kainis. Bumubuka na naman ang sugat ko. Nagdudugo pa. Habang hinahabol ko ang magkapatid, ay bigla na lang may santelmong nagliliwanag sa gilid ko. Nagsisilbi yung ilaw para may makita ako sa kadiliman ng gubat. Dinig na dinig ko ang lagablab ng santelmo na may kulay asul na apoy. Tila may sarili itong buhay. Nang malapit ko nang maabutan ng magkapatid, ay siya namang sugod ng mga aswang sa paligid. Hindi ko sila namalayan dahil iniisip ko ang paghabol sa magkapatid. Napahinto rin ang magkapatid dahil pinaligiran na kami ng mga aswang. Iniwasiwas ko ang espada upang lumayo sila sa amin. Diyan lang kayo sa likuran ko. Kuya, napakarami nila. Huwag kang matakot. Poprotektahan ka ni Kuya. Poprotektahan? Dinig na dinig ko ang paggaral-gal at takot sa boses mo. Huwag mo nga akong patawanin dyan, ha? Diyan lang kayo sa likuran ko. Ako nang bahala. Pero kaya ko kayong protektahan ng kapatid ko. Anong magagawa ng kagaya mong walang panlaban kundi maliit na punyal? Huwag na kayong tumakbo. Ako nang bahala sa inyo. Tala, ibigay mo na sila sa akin. Rigor! Bumalik ako para kunin sila. Ibigay mo na lang kung ayaw mong dagdagan ko pa yung sugat mo sa tiyan. Ang duwag mo talaga. Paano naman ako naging duwag? Kaya nga ako sumugod dahil hindi ako natatakot sa inyo eh. Kung hindi ka talaga natatakot, hindi mo hihintayin gumabi para lang sumugod ka. Alam mo kasing mas malakas ka sa gabi. Nag-iisip ka na ngayon, Tala. Mukhang maganda ang pagpapalaki sa'yo ni Emma. Ikaw naman ang pinakatangang aswang na nakilala ko. Sobrang yabang mo na akala mo lahat ng tao suko sa'yo. Akala mo rin kung sino ka makapagsalita. Pasalamat ka kapatid ka ni Emma kung hindi napatay na kita. Pasalamat ka rin at nakakatakas ka kapag napupuruhan kita. Ang duwag mo, lagi kang tumatakas sa labanan. Kung minsan, ang pagtakas ay hindi kaduwagan, kung hindi isang pagtanggap na hindi pa yun ang tamang oras. Tigilan mo nga ako! Duwag ka talaga! Pinatay mo pa ang aso ko! Magbabayad ka sa akin! Para aso lang nagkakaganyan ka? Maraming aso sa gubat na pwede mong alagaan. Hindi kagaya ng aso mong sobrang lambot. Pwede nga kaming magsaaso para maging alaga mo eh. Tumahimik ka! Hindi mo alam ang salitang pamilya kaya wala kang ideya kung gaano kahalaga sa akin si Dapdap. Pinatay mo ang miyembro ng pamilya ko. Pwede ba ang hayop ay hayop, ang tao ay tao, ang aswang ay aswang? Bakit ba kayong mga tao ang turing ninyo sa hayop e parte ng pamilya? Para sa amin, pagkain lang sila. Walang iya ka talaga! Itong tandaan mo, simula ngayong gabi makatakas ka man ulit, pinapangako kong papatayin kita. Dadanak ang dugo mo sa lupa at pupugutan kita ng ulo. Hahabulin kita hanggang sa kamatayan! Masyado ka namang mainit. Gusto mo labanan ka agad. Hindi ba pwedeng magkwentuhan muna tayo? Sa tingin mo ba mabubuhay ka pa? Ha? Napapaligiran ka na namin. Hindi ka nasisikatan ng araw. Huwag kang pakasisiguro dahil hindi ako matatalo sa mababang uri ng aswang na kagaya mo. Kahit ilan pa ang mapatay mo, kailanman hindi ka magiging malakas. Tingnan natin ang tibay mo. Hoy, Steven, Aliyah.
Bakit ba tumatakas pa kayo? Umuwi na kayo sa atin, ha? Anong sinabi mo? Sus, mangmangan pang dalawan to. Akala niyo ba bubuhayin kayo ng babaeng yan kapag nalaman niya kung sino talaga kayo? Hindi namin alam ang sinasabi mo. Hoy, Steven! Huwag kang magtago sa saya ng mga Amazona. Hindi ka nila ililigtas. Pinapatay nila ang mga lalaki. Para ka na rin pumasok sa kulungan ng leon sa ginagawa mo. Mas mabuti na sa kanila kami kaysa sa'yo. Halangang kaluluwa mo. Tala, huwag mong paniniwalaan kung ano man nasasabihin niya. Hindi totoo yun. Di ba, Lia? Ano kasi? Tama na! Hindi nyo kailangan maglihim sa akin. Alam ko na ang totoo. Hoy! Pinahahanga mo talaga ako Paano mo naman nalaman? At kung alam mo na, bakit mo pa rin sila pinoprotektahan? Kaya ka nilang saksakin sa likod, alam mo ba yon? Hindi nila gagawin yon dahil kung kakampi ka nila, hindi sana takot ang maririnig ko sa paghingan nila. Humahangos at gumagawa sila ng mahinang tinig na makita ka. Ibig sabihin, hindi sila natutuwang makita ka at natatakot sila. Paano mo yan nalalaman, ha? Masyado na akong nagtataka kung meron kang abilidad na pwede kong pakinabangan. Wala ka mapapala sa akin! Papatayin na kita! Yeah! Sumugod ako papalapit sa kanya. Sinalubong ako ng mga alagad niyang aswang. Iniwasiwas ko ang espada para mapatay ang mga aswang na tumatalon papunta sa akin. Tapos biglang may humawak sa balikat ko mula sa likuran. Buong lakas kong inuntog ang ulo ko sa mukha niya, saka umikot at hiniwa siya sa bandang tiyan. Bahagya ako napaluhod dahil kumirot ang sugat ko. Naitukod ko naman ang isang tuhod sa lupa, maging ang espada. Umiikot-ikot ang santelmo sa aming tatlo. Nang malapit na ito sa akin, ay tumayo ako at pinasadahan ng apoy ang espada ko. Ang espadang gamit ko ay bigay ng mahumanay na bantay ni Ate Emma. Naglagablab ang espada hanggang sa napuno ito ng kulay asul na apoy. Inikot-ikot ko ito bago pa muling sumugod ang mga aswang. Tuwing tatama ang espada sa kanilang balikat, nasusunog sila at humihiyaw. Ang iba ay natutupok ng apoy, samantalang ang iba ay tumatakbo. Ate Tala, ang galing mo! Sige, ganyan nga, Tala! Tapusin mo sila! Nawawala ako sa konsentrasyon dahil sa dalawang to eh. Kaya mo yan, ate! Magaling! Aba, pagaling ka ng pagaling, Tala! Kung gagawin kitang kalahi ko, paniguradong marami tayong masasakop na lugar at lalaganap ang lahi natin. Parang hindi na pala masaya kung si Emma lang ang kukunin ko. Kahit kailan hindi ako magiging aswang kagaya mo! Napaka... Nagulat ka ba? Nabigla ako dahil mabilis na nakalapit si Rigor sa akin. Muli niyang binuhay ang kalmot sa tiyan ko. Hindi lang kalmot ang ginawa niya, kundi sinaksak niya ako gamit ang matutulis niyang kuko. Huli ko nang naiwasiwas ang espada, kaya braso na lang niya ang nahagip ko. Tinawanan niya ako. Napasigaw ako sa sakit pero mas tumindi ang emosyon ko. Tumalon ako palapit sa kanya. Ilang beses kong inulit ang pananaksak ngunit nakakailag siya. Nang maiwasan niya ang pag-atake ko, pumunta siya sa likod ko at sinipa ako, kaya napasubsob ako sa sahig. Sinipa niya ako para makatihaya. Ate Tala! Mukhang tamang sinabi ni Ate Emma. Lumakas na nga ang mga aswang ngayon. Dati nahihirapan siyang iwasan ako, ngayon nakakaya na niya. Kailangan kong makalayo muna. Hindi ako makakakilos kaagad dahil sa sugat sa tiyan ko. Ano na, Tala? Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Akala ko ba malakas ka, ha? Bumangon ka dyan. Tama na! Tigilan mo na siya! Tigilan mo na si Ate Tala! Aba, akala mo kung sino kayong mga bayani dyan, ha? Sumama na kayo sa akin. Kunin niyo silang dalawa. Hindi! Hindi sila sasama sa inyo! Gusto mo pa talagang tamaan, ha? Patayin na kaya kita ngayon, ha? Ah! Tama na! Huwag mo sipahin ang sugat niya! Sasama na kami sa inyo! Kung kanina sinabi niyo yan, hindi na sana siya nasaktan. Kayo may kasalanan yan eh. Hoy, Steven! Kunin mo ng kapatid mo at bumalik na tayo sa kuta. Ayaw nga nilang sumama sa'yo. Bakit mo ba pinipilit? Kahit ako kung magiging anak ako ng tulad mo, lalayas na lang ako. Sa una lang sila tatanggi, Tala.
Pero kapag natikman na nila ang kapangyarihan ng pagiging aswang, hindi na sila babalik pa sa pagiging tao. Mali ka! Mas gusto ko na lang maging tao kaysa makapangyarihan nga. Pangit naman kagaya mo. Iniinis mo talaga akong bata ka. Aray! Bitiwan mo nga kapatid ko! Huwag mo siya saktan! Nasaktan ko siya at ikaw hanggat gusto ko. Anak ko lang kayo! Hindi ka namin tinuturing na ama. Nagalit mo talaga ako ah. Bitawan mo sila! Nag-ipon ako ng lakas para hiwain ang katawan ni Rigor. Ngunit kaagad siyang nakailag at nakalayo. Bumangon ako para muling kalabanin siya kahit na ang isa kong kamay ay nakahawak sa tiyan ko. Muling umaligid sa akin ang asul na San Telmo. Itinaas ko ang espada at nilapitan nito yon upang mag-apoy ito. Sumigaw ako saka sumugod kay Rigor. Walang humpay ako sa pagsaksak sa kanya, ngunit nakakaiwas talaga siya. Nauubusan na ako ng lakas at parang matutumba na ako. Mabilis siyang pumunta sa likod ko at hinampas ako sa may batok. Napaluhod ako dahil sa ginawa niya. Ang tigas mo talaga. Wala ka pa rin kadala-dala. Pinapahanga mo ako sa pagiging matapang mo. Kung tatanungin mo kung bakit hindi ako nadadalang sumugod sa kuta ninyo, isa lang ang masasabi ko. Inoobserbahan ko ang bawat kilos nyo, kaya ganoon. Paano ka lumakas ng ganyan? Sabihin na natin nagsakripisyo ako ng kaunting tao. Inalay ko sila para makahiling ng mas malakas na kapangyarihan. Ano, ayos ba? Walang yaka! Hindi lang konting tao ang kinuha mo kung hindi isang buong baryo. Napakasama mo talaga! Aliyah, tumigil ka na! Oo na, masama na ako. Bakit? Libre naman maging masama. Kung gusto nyo, maging masama na rin kayo. O, di ba? Sinipa ako ni Rigor paharap, kaya napatihaya na naman ako. Ang lakas ng paghiyaw ko dahil tinapakan niya ang tiyan ko. Tutusukin na sana niya ako gamit ang matutulis niyang kuko nang sumabog ang San Telmo. Nagkalat ang asul na alikabok sa paligid. Napangangan na lang ako nang mamuo ang alikabok at maging si Elio. Ngayon na lang uli siya nagpakita. Madalang magpakita ang mga mahumanay. Gaya ng dati ay maganda ang kanyang tindig. May pana at palaso ang kanyang likuran. May hawak na sibat. Ang kanyang tainga ay hugis dahon. Matingkad ang kanyang pagkaputi at nakasuot siya ng kulay asul. Kulay asul din ang kanyang mga mata. Manipis ang mga labi at napakatingkad. Umalis ka na rito, Rigor. Aba, nagpakita ang tagapagligtas ni na Emma Tala. Kumusta naman ang buhay mo bilang alipin ng mga tao, ha? Hindi ako alipin ng sinuman. Kung ayaw mong parusahan kita, lisanin mo na ang lugar na ito. Bakit naman kita susundin, ha? Engkantong lumuluhod sa mababang uri ng mga tao? Wala akong magagawa kundi ang gumamit ng dahas. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, pero hindi ako papayag na saktan mo pa ang mga tao rito. Tumigil ka na nga sa pagiging bayani. Nasusuka na ako sa'yo. Ikaw ang nangangalaga sa kalikasan. Kalikasan na lang ang pagtunan mo ng pansin. Kayo ay bahagi ng kalikasan. Ang mga hayop na kagaya mo ay... Hindi ako hayop! Ikaw ay masugid na alagad ng dilim. At para sa kanya, kayo lamang ay mga hayop sa kagubatan. Ha, talaga ba? Pues, ang hayop na ito ang pupuksa sa inyo balang araw. Hindi mangyayari ang binabalak mo. Susunod ka ba sa pakiusap ko o dadanak ang dugo mo rito? Ha? Puro kayabang. Sige, halika maglaban tayo. Tingnan natin kung matatamaan mo ako. Hukom na pangangako sa kanilang labanan. Halos hindi ko makita ang mga kilos nila sa sobrang bilis, kung hindi lang nagliliwanag ng kulay asul ang bawat kilos ni Elio. Walang gustong magpatalo sa kanila. Nang magkalas silang dalawa, nakita kong puro sugat na si Rigor, samantalang pinaikot-ikot ni Elio ang sibat sa kanyang kamay. Ang isa pa niyang kamay ay naglabas din ng kulay asul na apoy. Kumorting bilog yun at ibinato niya ng ibinato sa kalaban. Natupok ng apoy si Rigor, pero meron talagang kakayahan ng aswang na yon at buhay pa rin. Tumakbo siya palayo kasabay ng mga alagad niya. Tumakas na naman siya. Ay, salamat, umalis na siya.
Kanina pa ako halos maihi sa takot eh. Ay, maihi na pala. Duwag talagang lalaking yun. Puro lang salita. Malalim ang sugat mo, Tala. Ayos lang ako. Huwag ka munang tumayo. Pagagalingin kita. Salamat. Ang galing! Hinawakan niya lang ang tiyan ni Ate Tala. Naghilom na kaagad. Kakaiba talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang mahika. Kayong dalawa, Ano po yun? lumapit kayo rito. Kuya, lumapit daw. Natatakot ako, Aliyah. Ang duwag mo talaga. Manang-mana ka sa rigor na yun. Uy, hindi ha. Ikumpara mo na ako sa iba, wag lang sa rigor na yun. Salamat, Elio. Walang anuman. Tungkulin kong tumulong sa kapwa alinsunod sa hiling ng aking ginagabayan. Lumapit na kayong dalawa rito. Oo. Lalapit na. Mauna ka na, kuya. Sabay na tayo. Pambihira ang mga batang to, nagtuturoan pa. Abutin mo ang kamay ko, Tala. Tutulungan na kitang tumayo. Maraming salamat. Kayong dalawa, ano ang balak ninyong gawin? Ha? Samahan niyo si Tala pauwi ng bahay. Oo. Sumunod na kayo sa akin. Kailangan nating magpahinga. Babalik na ako sa kaharian namin. Hindi ko alam kung kailan ulit ako makakabisita. Bibigyan lang kita ng isang paalala. Nagiging malakas na ang mga aswang. Ibig sabihin lang nun, marami na siyang nabiktimang mga tao. Hindi na siya titigil hanggat kaya pa niyang sumugal ng maraming buhay. Palagi kong gagabayan si Emma, ngunit gusto ko ay mag-ingat ka rin. Mag-iingat ako. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko ang aswang na yon para hindi na siya makapaminsala ng mga tao. Ingatan mo ang iyong emosyon. Kaya niyang gamitin yan para matalo ka. Nalaman kong nakikipagsundo siya sa alagad ng dilim. Nasisiguro kong maraming taktika na siyang gagamitin para lang mapatumba kayo. Kung ganon, anong pwede kong gawin? Mag-ingat at huwag magpapadala sa emosyon. Sa tingin ko, pahuhupain niya ang sitwasyon. Binigyan ko siya ng isang sakit at magtatagal yun ng ilang araw lang bago siya gumaling. Kahit ang sinasamba niyang Diyos ay hindi mapapagaling ang sakit na yun ng mabilisan. Kailangan mong maghanda, Tala. Mawalang galang na po. Pero bakit hindi nyo na lang ho siya pinatay, di ba? O binigyan ng nakamamatay na sakit? Ganon? Bawal sa amin ang humatol ng kamatayan. Hindi ako sangkabagi na nanunundo ng mga patay at pumapatay din. Nirerespeto ko pa rin ang likha ng may kapal. Kung ganon, paano po natin siya matatalo? Kaya kong tumulong, ngunit hindi pwedeng pumatay. Naiintindihan niyo ba ako? Kahit po dapat lang na mamatay siya? Labag sa batas namin ang pumatay ng tao. Yan lang ang masasabi ko. Pero hindi naman siya tao. Tama na, Aliyah. Huwag mong questionin ang mga mahumanay. Ingatan mo ang dalawang yan, Tala. Hanggat kaya mo, wag na wag mo silang ibibigay kay Rigor. Bakit? Dahil para lumakas ang isang aswang, dapat kaya niyang magsakripisyo ng kanyang katugo. Kung maisasakripisyo niya sa kinikilala niyang Diyos ang dalawang yan, magiging makapangyarihan siya. Managinip na lang siya dahil kahit kailan hindi ko hahayaang mangyari yon. Umuwi na kayo. Palagi ako magpapadala ng San Telmo na siyang gagabay sa'yo. Ito rin ang magsisilbi kong portal upang makarating sa inyo. Maraming salamat talaga. Tala, ibibigay ko itong pulseras sa'yo. Para saan to? Ang pulseras na yan ay may asul na mahiwagang diamante. Diyan nakapaloob ang San Telmong tutulong at gagabay sa'yo. Maraming salamat talaga, Elio. Pinanood namin kung paanong maglaho si Elio at napalitan ng asul na San Telmo na siyang naging gabay namin sa daan. Naglakad kami pabalik sa bahay. Halatang naiilang silang dalawa sa akin, ngunit kung totoong anak nga sila ni Rigor, hindi ko talaga sila pakakawalan. Pamilya ang kinuha niya sa akin, kaya pamilya niya rin ang kukunin ko. Nagmadali ako maglakad nang marinig ang palahaw na iyak ng mga kasamahan ko. Agad akong tumakbo. Nakita ko napakarami sa aming grupo ang nakahandusay. May mga sugatan at marami ang namatay.
Kuya, maraming namatay. Natatakot ako. Ako rin eh. Pero huwag kang panghinaan ng loob. Gaya ng sabi ng engkanto, hindi tayo dapat magpadala sa emosyon. Pagbabayaran ng hayop na yun ang ginawa niya sa mga kasama ko! Nasaan si Ate Emma? Ate Emma! Ate! Tala, nandito ako sa loob! Ate Emma, salamat buhay ka. Akala ko namatay ka na rin. Ano pang silbi ng buhay ko kung pinabayaan kong mamatay ang mga kasama ko? Ate, wala kang kasalanan. Kasalanan to ng aswang na yon. Tama ka. Masyado na siyang malakas. Hindi na rin masyadong umuubra ang mga kilos ko. Parang nabasa na niya lahat ng galaw ko. Tala, kailangan na natin silang ilibing. Inilibing namin ang mga kasamahan naming namatay na sa tabi ng mahiwagang bakawan. Inalaya namin sila ng dasal at pagkain. Pagkatapos noon ay natulog na kami. Paggising namin, sinabi sa akin ni Ate Emma na umalis na kami sa lugar na yon, pero tumanggi ako. Kaunti na lang ang bilang namin kumpara sa bilang namin noon. Umalis na tayo rito, Tala. Hindi na tayo dito ligtas. Pero kung aalis tayo, para na rin nating sinabi na wala tayong laban sa kanya. Tandaan mo, tinuturing kang pinuno ng tribo natin. Hindi lang buhay mo nakasalalay rito, kung hindi ang buhay nilang lahat. Kayo na lang ang umalis. Gabayan mo sila upang makahanap ng ibang lugar. Pero ikaw, anong gagawin mo? Tuloy ang plano ko. Susugurin ko ang kuta ng aswang na yon. Siguradong hindi papayag ang mga kasamahan natin sa gusto mo. Sama-sama tayong lalaban. Malamang yun ang sasabihin nila. Kumbinsihin mo sila kung gusto mong tumakbo na lang. Hindi ako pinanganak para maging mahina. Kung kailangan ko magbuwis ng buhay, gagawin ko yon. Ang inaalala ko lang ay ang kaligtasan ng mga katribo natin. Mandirigma tayo, Ate Emma. Wala sa atin ang salitang pagsuko. Tala, ano bang plano mo? Ang sabi ni Elio, binigyan niya ng karamdaman si Rigor na magtatagal ng ilang araw. Sasamantalahin ko yon para matalo siya. Hahanapin ko ang kuta niya at papatayin silang lahat. Kung yan ang plano mo, hindi kita mapipigilan. Pero sasama ako sa'yo. Wag na, ate. Ayoko may madamay pa. Sa tingin mo, papayag silang iwan ka na lang sa ere? Kung ayaw mong sumama sa amin para lumayo rito, sasama kami sa'yo kung saan ka magpunta. Pero kung sasama kayo, paano ang dalawang yan? Kami bang pinag-usapan nyo? Ay, pasensya na ha. Kumakain lang kami. Sige, usap lang kayo dyan ha. Hindi ko pa nakausap si Elio tungkol sa dalawang yan. Sigurado ka bang binili niya ng mahumanay sa'yo? Totoo, ate. Kailangan silang bantayan dahil kapag sila ang inialay ng tatay nila, mas lalakas daw ang kapangyarihan ni Rigor. Halang talaga ang kaluluwa nun. Pati sariling anak kaya niyang ipagkanulo. Pumarito nga kayong dalawa. Kuya, lumapit daw tayo. Sabihin na tayo. Bakit po? Totoo bang mga anak kayo ni Rigor? Paano nangyari yon? Bale ho, ay, inay ko po. Tala, bakit mo tinututok ang espada mo? Dahil kapag nagsinungaling pa kayo, ako nang tatapos sa buhay nyo. Ate Tala, wag naman po. Magsasabi na po kami ng totoo. Subukan nyo lang na maglihim pa. Ang totoo niyan, dito lang din namin nakilala si Rigor. Nakatira kami sa baryo, hindi kalayuan dito kasama ang nanay namin. Bigla na lang siyang dumating at sapilitan kaming kinuha kay inay. At saka biniyag ang mga kabaryo namin. At pagkatapos, pinatay niya si inay. Totoo po ang sinasabi ni Kuya. Si Rigor lang ang nagsabi sa amin ng katotohanan pero hindi namin alam na gagawin pala kaming alay. Kaya pala naririnig ko silang naghihintay ng kabilugan ng buwan. Kaya delikado ka, Ate Emma, kung makukuha ka ng mga korokotong na yun. Hindi ako natatakot. Nag-aalala talaga ako sa mga kasamahan natin. Ate, isama niyo po kami sa kung saan kayo magpunta. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong sumama sa paglalakbay ko? Ako rin, gusto kong sumama. Ang bili ni Elio, iiwas kayo kay Rigor, tapos sasama kayo sa pagtugis sa kanya? Nasisiraan na yata kayo ng ulo. Huwag na kayong sumama. Ibibilin ko kayo sa mga kasama naming maiiwan dito. Pero kailangan mo kami. Aliyah, para sa kaligtasan nyo, hindi na dapat kayo sumama. Sinabi ko na po to sa inyo kagabi. Alam ko kung nasan ang kuta ng mga aswang. Ha? Alam mo?
Paano naman nangyari yon? Kahit ako hindi ko alam kung saan ang kuta nila dahil sa gamit nilang pambulag. Masyadong malakas yon kaya kahit anong gawin ko, hindi ko sila mahagilap. Sa maniwala kayo o sa hindi, meron po ako malakas na pang-amoy. Kaya ko po silang matunton gamit ang pang-amoy ko. Totoo ba ang sinasabi mo, Aliyah? Totoo ang sinasabi niya. Isa pa, galing na kami doon. Kahit ako, makakatulong para matuntun yun. Medyo kabisado ko pa ang daan. Medyo lang Handa ba kayo sa mga kakaharapin natin sa paglalakbay? Handa kaming tumulong sa abot ng aming makakaya. May isa lang sana kaming hiling. Baka pwedeng bigyan nyo kami ng pangontra laban sa kanila, yung magagamit naming panlaban. Oo nga po, para maprotektahan namin ang sarili. Kaya ko kayong bigyan ng mga panlaban pero sigurado ba kayo? At talaga bang hindi nyo kami tatraydorin? Sigurado kami, sasama kami sa inyo. At hindi po namin kayo tatraydorin. Kung ganon, sabihin mo sa akin kung paano pumunta sa kuta nila. Yung lugar po nila, nasa ibaba ng bundok. Maghanda na kayo dahil susugod tayo sa kuta ng mga aswang. Tala, pwede bang turuan mo ko ng mga simpleng pakikipaglaban? Gusto ko sanang matuto kung paano mo yung ginagawa Ang alin? Yung kung paano ka lumaban. Ako rin, turuan niyo rin po ako. Ang pagsasanay ay hindi nakukuha sa ilang araw lang. Maraming taon ang gugugulin nyo. Yung mga bagay na pwede mo lang ituro. Steven, itong buntot pagi ibibigay ko sa'yo. Ito na lang ang gamitin mo sa pakikipaglaban. Huwag ka nang magsaya ng oras na matuto. Hampas-hampasin mo na lang. Paano po ako? Ikaw ang magdadala ng asin, bawang at makabuhay. Palagi kang dumikit sa kuya mo upang matalo niyo ang mga kalaban. Bakit ganun lang po sa akin samantalang sila may armas? Mas importante ang papel mo. Kung gusto mo magdala ka ng walis tingting. Ha? Walis tingting? Paglilinisin niyo po ba ako? Takot ang mga aswang sa walis tingting. Yun lang ay kung gusto mo magdala. Kung gusto niyo matuto ng konting kaalaman sa pakikipaglaban, tumayo kayo dyan at magsasanay tayo. Talaga? Ang galing naman! Huwag kang maging masaya dahil hindi to magiging madali. Tinuruan ko silang magkapatid ng kung anumang mga depensang pwede nilang gawin. Mabilis silang natuto at halos naghahabulan na kami sa pag-iensayo. Naramdaman kong may kakaiba sa magkapatid. Para bang may lihim silang talento. Napapaisip din ako kung yun ang dahilan kaya sila gustong kunin ni Rigor. Kinabukasan, naghanda na kami sa pag-alis. Lahat ng natira sa tribo ay gustong sumama at makibaka. Nagsuot kami ng komportableng damit. Halos lahat sa amin ay may dalang sibat at espada, samantalang si Emma dala niya ang tungkod na gamit niya noon sa bakikidigma. Mayroon itong mutya na galing kay Elio. Handa na ba kayo maglakbay? Handa na, ate. Kayo na lang pong hinihintay namin. Marami na po akong dalang asin sa supot pati walis tingting. Nilagyan po siya ng hawakan ni kuya para hindi ako mahirapan. Mahusay kayong dalawa. Pwede niyo na bang ituro sa amin ang daan? Sandali lang po. Aamuyin ko sila. Ano ba ang amoy ng mga aswang? Hindi niyo po ba naaamoy? Masangsang po sila. Siguro dahil kumakain po sila ng hilaw na karne. Yan ang pambihirang talento ng kapatid ko. Meron siyang malakas na pangamoy. Wala akong pangamoy pero malakas ang pandinig ko. Talaga po? Ang galing! Akalain niyo po yun, nagkakilala po tayo. Ako naman po, mahina po ang pakiramdam ko. Kung minsan hindi ko po alam kung mainit ang isang bagay o hindi. Kakaiba talaga yung mga kakayahan niyo. Ikaw, Steven, meron ka rin bang kakayahan? Naku, hindi ako pinalad magkaroon ng ganyan Tama na ang kwentuhan. Kailangan na nating kumilos. Nagsimula na kaming maglakad papunta sa kung saan itinuro ni Aliyah ang daan. Ilang oras na rin kaming naglalakad. Naghanap muna ako ng magiging pahingahan namin. Kumain kami at natulog. Nagising ako sa mga kaluskos sa paligid kaya tumayo ako at umamba upang pumana. Nakarinig ako ng iyak ng hayop. Tumayo ako para sundan ang tunog. Saan ka pupunta, Tala? Steven, bakit kising ka pa? Nagutom ako kaya kumain ulit ako. Shh! Huwag ka maingay. May kung ano sa paligid. Ha? Anong ibig mo sabihin?
May aswang ba sa paligid natin? Baka sugurin na naman tayo na. May umiiyak na aso. Dito ka lang. Susundan ko lang ang tunog. Teka lang, sasama ako. Wag na. Bantayan mo sila rito. Hindi pwede. Kailangan may kasama ka. Kukuha lang ako ng sulo. Susundan kita, ha? Buwa ko sa kung saan may narinig akong pag-iyak. Naabutan ako ni Steven na may dalang sulo. Nakita namin ang 3 korokoto na sinunggaban ng asong kamukhang-kamukha ni Dapdap. Parang nahipnotismo ako nang makita ko siya. Bumalik ang mga alaala sa akin. Kaagad akong nagpalipad ng palaso sa mga korokoto. Tinamaan ang isa kaya naman tumakbo ang 2 pa. Hinabol ko sila at pinagpapana. Hindi pa ako nakontento, nilapitan ko sila at pinugutan ng ulo. Kahinaan ng mga korokoto ang kanilang leeg, kaya kailangang maputol yon para hindi na sila muling mabuhay. Bumalik ako sa nakahandusay na aso. Ang galing mo talaga, Tala. Napatay mo kaagad yung mga korokoto na yon. Dapdap! Ikaw ba yan? Hindi ba patay na si Dapdap? Tingnan mo, sugat ang aso. Kamukhang-kamukha niya ang aso ko. Aba, oo nga. Ngayon ko lang napansin na. May sugat siya sa paa at sa hita. Mukhang gusto na talaga siyang patayin. May kagat din siya sa tenga. Tingnan mo, parang tumagos ang kagat sa ilalim na bahagi ng tenga. Mga walang yung aswang yun. Pinunteriya talaga nila ang mga aso. Kawawa naman siya. Oh, bakit binuhat mo yan? Anong gagawin mo? Bunutin mo nga sa aswang yung palaso. Hindi ako pwedeng magsayang eh. Magagamit pa natin yun sa ibang mga aswang. Ha? Bunutin ko ang palaso sa katawan nila? Oo. Bakit, may problema ba? Wala naman. Baka kasi buhay pa yan eh. Makagat pa ako. Pinugot ko na nga ang ulo, hindi ba? Ibig sabihin, patay na. Bilisan mo na. Kailangan ko itong dalhin kay Ate Emma. Baka mapagaling pa niya. Hintay mo ako. Bubunutin ko na. Pambira ka naman. Sana pala hindi na lang ako sumunod sa'yo eh. Bilisan mo. Ang dami mong reklamo eh. Sino nagrereklamo? Di Buisit naman talaga oh. Bilis na! Matapos ko siyang hintayin na mabunot ang mga palaso, bumalik na kami. Ginising ko si Ate Emma at pinagamot ang aso. Nagulat din siya dahil kamukhang-kamukha nito ang aso naming si Dapdap. Kinaumagahan, nagising na kami at kumain. Hinayaan lang naming matulog pa si Aliyah. Sinilip ko ang aso at natuwa ko dahil parang ang bilis gumaling ng mga sugat niya. Napakalambing ng asong yun. Mahilig siyang mangharot. Saktong dinidilaan niya ang pisngi ko nang sumigaw si Aliyah. Aliyah, bakit? Aliyah, anong nangyari sa'yo? May masakit ba? May nangyari ba? Ano, sagutin mo ako! Ang asong yan, hindi pangkaraniwan. Naaamoy ko, nangangamoy bulok na karne siya. Bakit may ganyan dito? Ano pa sinasabi mo? Isa lang siyang normal na aso. Hindi po, ate. Hindi siya normal. Masama po ang kutob ko sa aso na yan. Alisin niyo po siya dito. Ha? Aliyah, ano ba sinasabi mo? Ate Emma, hindi po ba babaylan kayo? Naamoy niyo po ba o nararamdaman ang nararamdaman ko sa aso na yan? Wala akong nakikitang mali. Ikaw, Kuya Steven. Aliyah, siguro naalimpungatan ka lang. Wala naman ako napansin na kakaiba sa kanya eh. Ang napansin ko lang, kamukha siya nung asong nagligtas sa atin. Pero… Tama na, Aliyah. Normal ang asong ito. Kung may mali sa kanya, dapat naramdaman ka agad namin. At sa kanya, wala akong panganib na nararamdaman. Pero hindi ako nagsisinungaling, Ate Tala. Hay, Aliyah, baka gutom lang yan. Kumain ka nga muna. Pero kuya, totoo sinasabi ko. Hay, tama na. Kumain ka na lang. Walang problema ang aso. Guni-guni mo lang yun. Basta alisin niyo yan. Hindi siya normal. May kung ano talaga sa kanya. Hindi ko pinansin ang mga sinabing yun ni Aliyah. Wala naman talaga akong maramdamang kakaiba sa aso. Hindi ko rin alam kung bakit niya yun sinabi. Sinama na namin ang aso sa paglalakbay. Sobra akong nahumaling sa kanya dahil kaugali niya talaga si Dapdap. Maging ang mga kasama ko ay natutuwa sa aso, kaya pinangalanan namin siyang Dap. Tanging si Aliyah lang ang hindi nasisiyahan at panay ang sabing mag-iingat sa asong kasama namin.
Kinagabihan, nagising ako sa pagsigaw ni Aliyah. Napatayo ako at nakita ko ang aso na sinusunggaban na siya. Lumayo ka sa akin! Ako yung Steven! Tulong! Uy, Dap! Dap! Lumayo ka! Layuan mo kapatid ko! Kuya, gusto talaga niya akong kagatin eh! Dap! Tumigil ka! Huwag mong habulin si Aliyah! Halika nga rito! Salamat ate, mabuti na pahinto mo siya. Dap, anong problema? Bakit ka ba nanunugod? Itatali na muna kita, ha? Aliyah, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako ate. Uy, sigurado ka bang ayos ka lang? Nanginginig ka pa oh. Ayos lang po talaga ako. Uminom ka muna ng tubig. Ano ba nangyari? Bakit ka hinahabol ng aso? Hindi ko po alam sa kanya. Nagising ako na inaamoy niya ako at inaangilan. Ate, nakita kong pula ang mga mata niya. Kumikislap sa pagkapula. Ano bang sinasabi mo, Aliyah? Hindi naman pula ang mata niya oh. Maniwala kayo sa akin ate. May kakaiba sa asong yan. Sa tingin ko aswang siya. Ano ba sinasabi mo? Kung aswang siya, sana naramdaman na naming lahat. Aliyah, babaylan ako at nalalaman ko kung aswang ito o hindi. Base sa pagsusuri ko, hindi naman siya aswang. Sa tingin ko dahil sa nakatira ang asong ito sa gubat, kaya... Malakas po ang pang-amoy ko. Naamoy ko po talagang kakaiba siya. Yung amoy ng karne at dugo ng tao, ibang-iba kumpara sa hayop. Tumigil ka na ng bata ka kung ano-anong naiisip mo. Pero... Aliyah! Ay! Itatali ko na siya para hindi ka na masugod ulit. Baka naman kasi may ginawa ka kaya galit sa'yo. Wala po ate. Nagising na lang ako na nakatingin siya sa akin. Muntik nga niya akong kagatin eh. Mabait naman siya sa amin. Ay tala, ilayo mo na lang si Dap kay Aliyah. Sa tingin ko, nanibago lang siya. Itinali ko si Dap sa isang puno at natulog ulit kami. Nagising na lang ako sa mga kaluskos at pag-angil. Malayo pa ang mga kaluskos, naririnig ko na ang tila paglalaway nila at pag-ungol. Lumalamig ang simoy ng hangin. Marahan kong dinampot ang pana sa tabi ko. Narinig ko si Dap na umuungol. Sumulyap ako sa kanya nang makita na kulay pula ang mga mata niya. Saglip akong kumurap at bumalik ang mga mata niya sa normal. Ginising ko silang lahat para maalerto. Di nagtagal, nagsimula na akong pumana ng mga aswang na papalapit. Gumising kayo! May mga aswang sa paligid! Kuya! Dito ka lang sa tabi ko. Ano yan? Mga aso? Amoy na amoy ko ang masasang nilang amoy, kagaya ng amoy ni Dap. Sa tingin ko, ang aso na yun ang dahilan kung bakit tayo natagpuan dito. Umalulong si Dap. Ano ba nangyayari? Bakit mga kamukha ni Dap ang mga yan? Ate, sinabi ko na sa inyo eh. Kauri nila yung aso. Nakawala na si Dap. Layuan mo kami! Tama yan, Aliyah. Sabuyan mo sila. Hindi! Wag! Mga aso lang yan! Ate, hindi lang po yan aso! Tala! Napapalibutan na tayo ng mga aso! Tala! Palusob na sila! Hindi ko sila kayang saktan! Tala! Gumising ka sa katotohanan! Tandaan mo nga mga korokoto ay kayang maging anyong aso! Pero lahat sila mukhang inosente! Kamukha silang lahat ni Dap! Marahil sinadya yan ni Rigor. Alam niyang hindi mo sasaktan ng mga asong kamukha ni Dap-Dap! Sumugod ang mga aso sa kanila, ngunit hindi ako ginagalaw. Hindi ko sila makita bilang isang aswang. Alam kong may katotohanan sa sinabi ni Ate Emma. Kaya ng mga kurokotong magpanggap na aso. Pero sa paningin ko, isa lang siyang inosenteng aso. Hindi ko maiwasang maisip si Dap-Dap. May tumalon papunta sa akin. Muntik na akong makagat kung hindi nga lang lumapit si Ate Emma at pinalo ang aswang ng tungkod. Hinarap ako ni Ate Emma papunta sa kanya. Gumising ka, Tala. Hindi sila normal na aso. Pero hindi ko sila kayang saktan, ate. Makinig ka nga. Kung hindi mo sila sasaktan, ikaw ang papatayin nila. Naiintindihan mo ba? Tingnan mo, lumalaban ng mga kasamahan natin. Kung hindi ka kikilos at tutulong, baka malagasan na naman tayo ng mga kasama. Ikaw ang pinuno, Tala. Huwag mong hayaang magtagumpay si Rigor. Ate Emma, hindi ko talaga kaya. Tulong!
Aliyah! Layuan mo kapatid ko! Layuan mo siya! Nakita mo na, Tala? Ang pinotektahan ni Dapdap ay gusto niyang patayin. Hahayaan mo bang mapunta lang sa wala ang sakripisyo ni Dapdap? Ha? Protektahan. Kailangan ko silang protektahan. Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabing yun ni Ate Emma. Nanginginig man ay humigpit ang hawak ko sa pana. Pikit matang itinuto ko ito sa mga asong aswang na papalapit sa magkapatid. Sa bawat pagbitaw ko ng palaso, kumikirot ang dibdib ko. Lumuluha ako habang pinapana sila. Nagliwanag ang pulseras ko. Lumabas ang asul na santelmo at lumutang. Unti-unti itong lumaki at naglagablab. Umiikot-ikot ito sa akin at sa bawat pag-ikot, kumikislap ang paligid nito. Saglit akong napapikit. Nang dumilat ako, nakita ko ang totoong itsura ng mga aswang. Tila tinulungan ako ng santelmo na makita ang totoong muka ng mga ito. Hinugot ko ang espada at sumugod sa kanila. Ganyan nga, Tala. Huwag ka magpapauto sa mga ginagawa ni Rigor. Nasaan na magkapatid ate? Nandito lang kami. Huwag mo kaming intindihin. Kaya na namin protektahan ang sarili namin. Huwag kayong lalayo sa paningin ko. Nandiyan na naman ang kakaibang santelmo ni Ate Tala. Tingnan mo, kuya. Sumusugo din. Ang astig talaga ng santelmo na yan. Parang naging gabay na niya. Lumaban tayong lahat! Uubusin natin ang mga aswang na yan! Tayo ang magtatagumpay! Umihip ng malakas ang hangin at tila nagsasayawan ang mga dahon patungo sa amin. Kumakalansing ang espada ko sa bawat paghiwa ko sa mga aswang. Tumalon ako at inubos silang lahat, maging si Dap. Lumuluha pa ako nang gawin ko yon. Humahangos pa ako nang matapos ang aming labanan. Pinagpag ko ang espada para maalis ang dugo ng aswang. Bumalik ang santelmo sa pulseras ko. Nagpasalamat ako sa kanya bago ito pumasok sa loob. Naglakbay kami palayo sa lugar na yon hanggang sa inumaga na kami. Aliyah, pasensya ka na. Hindi kita pinakinggan. Ganon din ako. Nadala ko sa ideyang may kamukha ang aso namin. Uy, Aliyah, pasensya ka na ha. Hindi ko rin nakalain na aswang pala yun eh. Kaya pala sabi ni Elio sa atin, huwag tayo magpapadala sa emosyon. Dahil ang rigor na yon, gagamiting sandata ang magpapalambot ng puso natin. Hayop talaga ang aswang na yon. Kating-kati na akong patumbahin siya at ubusin ang lahi nila. Sino siya para paglaruan tayo? Huminto na muna tayo. Kailangan kong makausap si Elio. Ate, maghanap po tayo ng kuweba o kung ano man na pwede nating pagtaguan kasi malapit na tayo sa kuta ng mga aswang. Lumalakas na ang amoy ng aswang. Ibig sabihin, konting-konti na lang. Nanginginig ang buong katawan ko. Maisip ko palang na malapit na tayo. Nasasabik na ako sa pagkikita namin. Ang alam ko, may malapit na kuweba rito. Pwedeng doon na muna tayo huminto. Kailangan natin ng pambulag. Baka naaamoy na rin nila na malapit din tayo. So sorpresahin natin sila. Pagbabayaran nila ang ginawa nila kay Dapdap at sa mga katribo natin. Pagtawid natin sa ilog na yon, nandun na ang lugar nila. Pagtawid lang dyan? Oo, natatandaan ko yan. Diyan nga yun. Malapit na pala tayo. Magpahinga muna tayo at kapag handa na, magpapatuloy tayo. Hinanap namin ang kuweba at doon kami nagpalipas ng oras. Saglit din nakipag-usap si Ate Emma kay Elio. Umupo siya sa dulo at nag-usal ng panalangin na siya lang ang nakakaalam. Pagkatapos nun ay umihip ng malakas ang hangin. Nagpasukan ng mga dahon sa loob ng kuweba at nagpaikot-ikot sa paligid ni Ate Emma. Uminit din ang pulseras ko na tila gustong kumawala. Saglit akong pumikit para magpahinga. Sinubukan kong umidlip para may lakas ako kapag nakarating na kami sa kuta ng mga aswang. Napadilat ako ng mata nang tinawag ako ni Ate Emma. Tala, nakausap ko si Elio. Anong sabi niya, ate? Lalo raw lumalakas sa mga aswang. Sa tingin ko parang napaaga ang pagsalakay natin. Bumalik na lang tayo. Pero hindi na tayo pwedeng umatras at hindi rin naman ako aatras. Delikado, Tala. Kung malakas na ang mga aswang, paano pa natin siya matatalo? Alam mong hindi ako aatras dahil lang dehado tayo. Ipinanganak akong mandirigma. Alam ko naman pero hindi rin pwedeng isakripisyo natin ang buhay ng iba.
Kung gusto nyo, kayo na lang ang umatras. Lalaban ako hanggang sa huli kahit ikamatay ko pa. Tala, alam mong sinabi ni Elio, hindi ka dapat magpadala sa emosyon. Anong gusto mong gawin ko, ate? Sumuko na ngayon? Ang ibig kong sabihin, pagplanuhan natin ng mabuti. Nandito na tayo. Huwag na nating sayangin ng pagkakataon. Kung hindi na kita mapigil, sige, lalaban tayo. Kung natatakot ka, umalis ka na, ate. Ngayon pala maghiwalay na tayo rito. Hindi naman sa ganon, Tala. Ate, ayaw ko rin naman mapilitan kayong gawin ng hindi nyo gusto. Isama mo na ang iba pa. Kung gusto mo magkaroon tayo ng butuhan kung sino ang gusto magpatuloy pa. Sinabihan na kita, ate. Ako lang sana ang pupunta pero nagpumilit kayong sumama. Pasensya ka na, Tala. Hindi sa naduduwag ako pero inaalala ko ang mga nasasakupan natin. Magpahinga na lang muna tayo, ate. Ayoko na muna makipag-usap. Magsasalita pa sana si Ate Emma pero lumayo na ako at sumandal sa malaking bato. Naiintindihan ko naman siya. Siya lang naman ang nagpumilit at sumama sa akin. Plano ko naman talagang mag-isa na pumunta. Hindi ko lang maintindihan ay kung kailan malapit na kami saka pa siya susuko. Doon na kami nagpalipas ng gabi. Nang magising ako, nakita ko silang tulog. Marahan akong kumilos at lumabas ng kuweba. Pinagsikapan ko talagang huwag gumawa ng kahit na anong ingay para hindi sila magising. Naglakbay ako mag-isa at naglakad papunta sa ilog upang makatawid na. Medyo malayo na ako sa kuweba nang makarinig ako ng tuyong sanga na tila natapakan. Pinakiramdaman ko ang paligid at mabilis na umamba ng pana. Sino yan? Magpakita ka! Gumagalaw ang talahib sa bandang kanan. Nandun sila. Naririnig kita. Tala, ako to, si Steven. Steven? Bakit ka sumunod? Ang kati ng mga damo. Ano ba, Halia? Sabi ko huwag ka na magpakita eh. Anong? Bakit sumunod kayong dalawa? Gusto sana naming samahan ka. At saka kailangan mo kami, Ate Tala. Hindi ko kayo kailangan. Bumalik na kayo ron. Ayoko. Susama ako sa'yo, ate. Mapapahamak lang kayo. At saka isa pa, hindi ko kayang ipagtanggol kayo. Pabigat ba kami sa'yo, ate? Oo, pabigat kayo. Kung ganun, huwag mo kaming intindihin. Ano? Mamatay man kami o hindi, kami nang may kasalanan. Hindi mo kami kailangang ipagtanggol. Naririnig mo ba sinasabi mo, Steven? May kasama kang kapatid. Talagang isasalang-alang mo ang kaligtasan niya? Wala akong magagawa kung nakatadhana kaming mamatay. At saka parang ikaw rin yan, Tala. Hindi siya mabibigilan kahit anong sabihin ko. Mag-aaway lang kami. Gusto ko maging mandirigma kagaya mo, Ate Tala. Kaya dapat ngayon pa lang magaling na ako makipaglaban. Hindi ako natatakot sa kanila. Sa tingin mo ba, Aliyah, maipagtatanggol mo ang sarili mo dahil lang sa may hawak kang asin? Ang totoo niyan, may nakuha akong punyal sa isang kasama natin. Steven, bakit mo pinayagang humawak yan ng armas? Nababaliw ka na ba? Tala, susugod tayo sa mga aswang. Ano ibibigay ko sa kanya kung hindi sandata? Ano, tinapay? Mukhang hindi ko na kayo mapipigilan pa. Hindi na talaga, ate. Ano pang gagawin natin? Tumawid na tayo sa ilog na makarating na tayo sa kanila. Halika na. Masaya ako na kinakabahan. Bakit masaya ka pa? Alam mo bang may posibilidad na hindi ka na makakalabas ng buhay? Ha? Hindi mo man lang sinabi sa kapatid mo yan, Steven? Alam niya na yan. Ayos lang, kaya ko to. Matapang kaya ako. Oo nga pala, ate. Tingnan mo to. Ano yan? Nakuha ko yan sa kasama natin. Bakit mo kinuha ang tirador na yan? Pwede ko po itong gamitin, di ba? Ay, pambihirang bata to. Alam mo ba kung paano gamitin yan? Ang sabi ko sa kanya, gamitin niya lang ang mga bato sa paligid. Ay naku, puro kayo kalokohan. Pero ayos na rin yan para kahit papano may panlaban ka. Tara na, tumawid na tayo. Naglakbay na kami papunta sa lugar ng mga aswang. Pagkatawid ay nagtago kami sa matataas na talahib dahil may papalapit na aswang. Umupo ako at kumuha ako ng tiyempo para panain ang isa. Mabilis akong bumunot ulit at pinana ang pangalawa. Marahan naming hinila papasok ng talahib ang mga aswang para hindi sila mapansin ng mga kasama. Sumapit na ang gabi, napatingin ako sa buwan. Kamalas-malasan pang kabilugan ng buwan.
Napadasal na lang ako kay Bathala na sana ay gabayan niya kami sa paglalakbay at pagsugod sa mga aswang. Ate, malapit na ang kuta nila rito. Napatunayan natin dahil may aswang na sa paligid. Oo, tama ka, Aliyah. Ang galing mo ron. Salamat sa tulong mo ha. Natunto natin sila. Wala yan, ate. Meron lang tayong problema, Tala. Paano natin makikita ang kuta nila? Lilitaw rin yun. Hindi ba nung bihag pa nila tayo, ang sabi nila, naghihintay sila ng kabilugan ng buwan para may ialay? Tapos, ang sabi nila, kailangan madaliin kasi mawawala ng bisa ang pambulag nila. Ibig sabihin, lilitaw ang kuta nila ngayon? Tama, ate. Ang galing mo talaga, Aliyah. Kapatid nga kita. Ang dami mong pakinabang. Manang-mana ka talaga sa akin. Ikaw lang naman ang walang kwento sa atin eh. Uy, grabe ka naman. Sumano ugali mo? Kuya mo ako, ha? Biro lang. Namimingot ka agad eh. Shh! Huwag kayo maingay. Baka mahuli tayo. O Steven, saan ka pupunta? Akit ako sa puno. Titingnan ko kung matatanaw ko ang kuta nila. Magandang ideya yan. Nakita ko na, Tala. Totoo nga ang sinabi ni Aliyah. Teka, parang may ginagawa silang kung ano ah. Nakapaikot sila tapos parang may dinadasalan sila sa gitna nila. Kailangan na nating sumugod. Tala, nakikita kong marami sila ron. Naku, bababa na ako. Baka makita pa nila ako. Mabuti pa nga. Tala, napakarami nila. Kayang-kaya ko sila. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo dapat natatakot. Aliyah, dumikit ka lang palagi sa kuya mo ha. Tulungan mo siya. Opo, ate. Meron pa naman akong asin dito. Mabuti iniwan ko na ang walis tingting. Mukha akong bruha kapag hawak yun eh. Hukom, kumuha ako ng tiyempo para sumugod. Dahan-dahan kaming sumugod sa kuta ng aswang. Nagtago ako sa damuhan at pinagpapanako sila isa-isa. Nang mapansin nila ito ay nagkagulo na sila. Sumenyas ako sa kanilang dalawa na susugod na kami. Bumuelo ako at tumalon sa kapumana sa ere. Mabilis na nakalayo si Rigor kaya hindi ko siya natamaan. Hinugot ko ang espada at nakipaglaban sa mga aswang. Muli na namang lumabas ang San Telmo sa pulseras ko at tinulungan ako makipaglaban sa aswang pati na rin ang magkapatid. Nasa kasagsagan ako ng pakikipaglaban nang makita kong lumipad sa ere si Rigor. Mabilis ang kilos niya at napuruhan ako ng kalmot sa pisngi. Sa sobrang lakas natumba ako at gumulong sa gilid. Pero nakabawi naman ako kaagad. Ang lakas ng loob mong sumugod dito sa teritoryo ko. Nababaliw ka na yata. Oo, nababaliw na ako. Hindi kasi ako makatulog na maayos dahil naalala kong ginawa mo sa aso ko. Tungkol na naman to sa aso mo? Bakit ba galit na galit ka? Aso lang yun. Aso! Kung gusto mo, bibigyan kita ng aswang at magpapakaaso siya. Ano, ayos na ba yun? Para sa'yo aso lang siya pero para sa akin, isa siyang matalik na kaibigan. Kaya wag na wag mo sasabihing aso lang siya. Pamilyang turing ko sa kanya. Hindi kita mapapatawad lalo na nang gamitin mo ang aso ko para lokohin ako. Ewan ko ba kasi sa'yo at masyado ka nahuhumaling sa mga aso. Kahit kailan hindi mo maiintindihan. Wala siguro nagmamahal sa'yo kahit nung tao ka pa. Kaya hindi mo alam ang pakiramdam na mahalin. Tigilan mo nga ako sa kaartehan mo. Hindi ko kailangan ng nagmamahal sa akin. Kaya pati mga anak mo ayaw sa'yo dahil hindi ka mapagmahal na ama. Mas pipiliin nilang maging isang ulila kesa sumama sa'yo. Sinabi ko na sa'yong tumigil ka na. Akala mo ba talaga mapapatay mo ako? Wala kang binatbat sa akin, oy! Papatayin kita at iaalay ko ang dugo mo para lumakas ako. Kung kaya mo akong patayin. Itinaas ko ang espada. Lumapit ang San Telmo sa espada ko at muling pinaapoy yun. Hinawakan ko ng dalawang kamay ang espada saka sumugod sa kanya. Kaliwa, kanan, itaas, pailalim ang ginawa kong pagtusok sa kanya. Tinamaan siya sa tagiliran kaya saglit siyang lumayo. Muli siyang sumugod at sa pagkakataong ito higit na mas mabilis. Nawala ako sa konsentrasyon nang marinig ko si Aliyah na umiiyak. Napalingon ako sa kanya kaya naman nahawakan ako sa leeg ni Rigor. Tumakbo siya malapit sa puno at binalya ko ron ng 3 beses. Halos panawan ako ng ulirat sa ginawa niya. Nabitiwan ko rin ng espada ko. Binitiwan niya ako kaya pagapang akong lumapit sa espada. Ngunit tinapakan niya ang kamay ko.
Walang iya ka talaga, Rigor! Hindi ka pa rin nadala? Yan ay ikamamatay mo, Tala. Masyado kang malambot sa mga hayop maging sa mga tao. Ate, pasensya na, nahuli nila kami. Si Kuya Steven, may sugat sa tagiliran. Itali ang mga yan! Mamaya papatayin natin sila. Wala kang kasing sama, Rigor! Mga anak mo yan! Ano namang pakialam mo? Sarili ko lang ang dapat kong isipin na dapat ginawa mo rin para hindi ka nasasaktan ngayon. Ano, masakit ba ha? Oh, ang saya nito! Talo ka na! Anong magagawa ng kayabangan mo ngayon ha? Ngayon, mamamatay ka na! Pinatulis niya ang mga kuko niya. Nakita ko pang kuminang yun ng tamaan ng liwanag ng buwan. Gusto kong lumaban ngunit hindi na kaya ng katawan ko. Masyadong malakas ang pagkakabalya niya sa akin. Itututok na sana niya sa akin nang makita kong may sumunggab sa kanya. Isang naglalagablab na hugis aso. Natanggal ang kamay niya sa pagkakahawak sa akin. Hindi siya tinantanan ng hayop na yon. Mahaba ang buntot nito, naghahalo ang asul at puti sa kanyang katawan. Parang isang espiritu ng aso. Walang nagawa si Rigor nang pinagkakagat siya nito. Habang pinagmamasdan sila ay may narinig akong dumating. Narinig ko ang boses ni Ate Emma. Pinilit kong tumayo at habang pinagkakagat siya ng aso ay hiniwa ko siya sa leeg. Sumigaw ako at nawalan ng malay. At paggising ko, nakatingin na silang lahat sa akin. Tala, mabuti naman at gising ka na. Ate Emma, nasa si Rigor? Wala na siya, Tala. Tala, natalo natin ang mga aswang! Ate, pasensya ka na. Hindi ka sana masasaktan ni Rigor kung hindi ako sumigaw. Wala yun, Aliyah. Talagang tuso lang si Rigor. Gagawin niya ang lahat para lang manalo. Mabuti na lang at wala na sila. Tinulungan tayo ni Elio para magapi ang mga aswang. Malaya na tayo, Tala. Hindi na tayo mangangamba na may aatake sa atin. Mabuti naman, Ate Emma. Teka, nasan yung asong umaapoy? Tala, iniligtas ka ni Dapdap. Ha? Ang santelmo na binigay sa'yo ni Elio ay espiritu ni Dapdap. Hiniling ng aso natin na gabayan ka hanggang sa matapos ang labanan natin. Si Dapdap? Oo. Nasa na siya? Gusto ko siyang makita ulit. Hiram na espiritu lamang siya, Tala. Baka naman pwede ko siyang masilayan ulit. Huwag kang mag-alala. Binigyan tayo ng pagkakataong makapagpaalam sa kanya. Tumayo ako nang makitang umiikot na naman ang santelmo sa ibabaw ko. Napaluha ako nang makitang nag-anyong aso ito at tumakbo sa akin. Niyakap namin siya na mahigpit na parang ayaw ko na siyang bitawan. Kumakahol siya at dinidilaan ang mga sugat ko. Kakatuwang isiping nasa anyong apoy siya, ngunit hindi ako napapaso. Patawarin mo ako, Dapdap. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa pagtatanggol sa amin. Ikaw ang pinakamagandang bigay ng bathala sa akin. Maraming salamat sa ilang taong pagsasama natin. Hindi kita makakalimutan. Balang araw magsasama rin tayong dalawa. Hintayin mo ko, ha? Ate, nakakaiyak naman. Maraming salamat, Dapdap, sa pagtulong mo sa amin. Isa kang bayani, parang ako. Maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, patay na sana kami. Kumawag ang buntot niya at kumahol. Napakabay talaga na mahal kong ito. Ate, tingnan mo. Unti-unting nawawala ang apoy. Hindi. Ano nangyayari? Kailangan na nating magpaalam. Hindi na pwedeng magtagal si Dapdap. Ang sabi ni Elio, kapag nawala ng apoy, hindi na makakabalik si Dapdap sa kaharian nila. Kailangan mo nang bumalik, Dapdap. Kahit masakit sa akin, sumama ka na kay Elio. Hindi kita malilimutan, aking kaibigan. Halos ayaw pang umalis ni Dapdap, ngunit sinundo na siya ni Elio. Panay ang iyak naming lahat nang maglaho ang dalawa.
Sinabi ng mahumanay na iiwan niya ang pulsera sa akin bilang tanda ng alaala ni Dapdap. Masakit man, ngunit tinanggap ko na lang. Kinabukasan, gumawa kami ng panibagong tahanan sa ibaba ng bundok. Muling nanumbalik ang saya kahit kaunti na lang kaming natira. Hinayaan na lang naming tumira ang magkapatid sa aming lugar dahil napamahal na rin sila sa akin. Nawala man ang aking pinakamamahal na aso, nagkaroon naman ako ng mga bagong kaibigan. At kapag nakikita ko sila, naaalala ko ang katapangan ni Dapdap. Mananatili siya sa puso ko habang buhay.